Mahilig sa party si Amir, ngunit hindi naman napapabayaan ang kanyang negosyo. Para kay Amir, hindi niya kailangan magmadali sa pag-aasawa. That's why, ine-enjoy niya bawat segundo dahil isang beses ka lang mabubuhay. Sa kasagsagan ng pag-e-enjoy ni Amir sa pagiging binata, tsaka naman darating si Karina sa buhay niya. Si Karina ay laki sa mayamang pamilya at tulad ni Amir, hindi pa rin ito handa sa pag-aasawa. Ngunit dahil tradisyon na sa pamilya ni Karina ang pagpapakasal at pagbibigay ng apo pagsapit ng 25, napilitan siyang lumayo at magtago sa pamilya. Makikisilong siya sa bahay ni Amir bilang isang katulong para matakasan ng tinuturing niyang sumpa na kanilang tradisyon. Natawa si Amir bago kumatok sa pinto ng bahay ni Julio. Nabalitaan kasi niyang masarap magluto ang asawa nitong si Amira, kaya naisipan niyang makikain. Sawa na kasi siyang mag-order. Ang tagal na rin nung makakain siya ng homemade food. Hindi niya na matiis kaya naman napilitan na siyang makikain sa masungit na si Julio. What? Walang emosyon itong tanong. Pati ba sa asawa mo ganyan lang ang ekspresyon mo? Buti hindi magsawa si Amari. Sinamaan siya nito ng tingin. Pumunta ka para mang-asar? Or busy here, leave. Utos nito bago sana isasara na ang pinto nang pigilan niya ang kaibigan. Hindi mabiro tong tao na to. Makikikain sana ako eh. Napakamot siya sa batok. Sawa na ako sa fast food, sa puro order lang. Miss ko na ang lutong bahay. Paliwanag niya rito. Best friend mo naman ako ah. Isasara na sana nito ang pinto nang sumulpot ang asawa nitong si Amari. Ikaw pala Amir, bakit hindi ka pumasok? Ito ang nag-open ng pintuan. Julio, napaka-rude mo sa kaibigan mo. Oo nga Amari eh. Nagdaramdam na sang-ayon niya. So rude bro, parang hindi kaibigan. Pumasok na nga siya. Thanks Amari, the best ka talaga. Nag-thumbs up pa ito. Anong ulam ninyo? Makikijoin sana ako kasi sawa na ako sa pag-order. Minudo ang niluto ko. Sakto, dinamihan ko na. Buti dumating ka. Bala ko nga sanang utusan si Julio na imbitahin ang bagong kasal na si Miguel at Hart para salo-salo na kami. Busy pa si Miguel, ayaw pa abala nun. Doon nga ako unang nag-text eh, pero sabi wala daw sila. Nasabihan na niya at pumasyal. Tumango naman si Amari. Iniwan na muna siya nito kay Julio na tahimik lang habang nanonood. Hindi ko na ba kayo makakabanding? Sinulyapan siya ni Julio. What do you mean? Nitong nakaraang araw lang nag-inom tayo sa inyo ah. Nung nakaraan lang pala yon, nakalimutan ko agad. Napakamot pa siya sa batok. Amir, bakit hindi ka kumuha ng katulong? Kailangan mo yun para hindi mo na kami ni-istorbo. I'm good. Madaming restaurant na hindi ko pa nakakainan. Tsaka hindi pa naman ako sawa sa Jollibee. Seriously, you need that. Seryosong wika pa ni Julio. Fine, bukas magpapaskil ako sa labas ng bahay. Tinatamad akong maghanap online or ipatrabaho pati iyon sa sekretarya ko. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa mom mo? Bro, seriously? Di kinulit na naman ako ng tungkol sa pag-aasawa o pagpapakilala ng nobya. No thanks but I'm good Julio. Bukas pala ulit makikikain ulit ako. Natatawang sabi pa niya na ikinailing ni Julio. Kinabukasan ay nagpaskil nga siya. Sa maghapon ay wala namang tumawag sa numero. Kaya natatawa na lang siyang napapailing. Pagdating niya sa bahay, binaklas niya na ang nakapaskil. Si Amir kasi ang tipo ng tao na hindi matyagang maghintay. Once people not interested, hindi niya na pinipilit. He's not a people pleaser. Mas lalong hindi naman siya dumidepende sa iba. That's why, madali lang sa kanya ang hindi ituloy ang paghahanap ng katulong. Excuse me po, ikaw ba itong may-ari ng bahay? Kanina kasi nandito ko pero namili lang ako nitong soft drinks. Nakita kong may nakapaskil na wanted maid, kaya nagbakasakali akong mag-apply. May dala itong bag na hindi naman kalakihan. Oh yeah, tanggap ka na. Stay in kailangan ko and please lang sana. Wala kang asawa o anak na susunod dito para pauwiin ka. Sa salary, sa loob na natin pag-usapan. If you're ready, pwede ka nang pumasok. Kung hindi pa di bukas bumalik ka para may time ka pang makapag... Pinutol siya nito. Hindi, ayos na ako. Nakangiti nitong sabi. Napabuntong hininga si Karina
Bago sinuri ang loob ng magarang tahanan. Hindi na bago sa kanya ang magarang tahanan o buhay dahil laking may golden spoon si Karina. Ngunit ngayon, kailangan niyang bumaba pansamantala para sa ikatatahimik ng buhay niya at para na rin sa kalayaan. Hindi man sanay sa pinasok niyang trabaho ay titiisin niya. Hindi rin naman niya magagamit ang kanyang credit cards dahil mabilis na matatrack ng kanyang mga magulang. Tumakas lang kasi si Karina dahil inihahanda na ng mga ito ang kasal. Kapag wala siyang napakilala ay ang magulang niya mismo ang hahanap para sa kanya. Kaya imbis na diktahan, iniwan na lang muna niya ang karangyaan para sa kanyang kalayaan. Hindi naman ako madamot. Sa guest room ang magiging room mo since wala naman akong room for maid dahil ngayon lang ako kumuha ng katulong. Gusto ko lang na maging priority mo ang pagkain ko dahil yun talaga ang pinakakailangan ko. Sa paglilinis ng bahay, it's your choice. Pero kung ayaw mo, may regular na tao akong kinuha para sa house cleaning. Tell me if you're interested. Para sa'yo ko na lang din maidagdag ang bayad. I'm a morning person kaya sana paggising na ako, dapat mas nauna kang magising. Usually before 7 gising na ako para mag-shower. Sana handa na ang almusal ko at ang lunch ko na ibabaon. Mahabang paliwanag ni Amir sa kanya. Gusto mo bang may sibuyas palagi? Nahihiya talaga siyang itanong ito, ngunit no choice since half Indian si Amir, kailangan niyang masiguro. No need. Half Indian ako pero hindi ako nasanay sa culture namin. Hindi rin naman ako lumaki doon so yes, I'm allowed to eat pork cause I'm a Catholic. Daddy ko lang ang pure Indian but he's dead. Pasensya na ho sir. May tanong ka pa ba? Pwede ba sir? Gusto ko lang din po kasing malaman kung uutang ba ako or magkakash advance may patong po ba? Inaasar mo ba ako? Sorry sir, pasok na po muna ako sa kwarto para maayos ko na rin. Agad siyang umakyat sa hagdan patungo sa silid. Halata kasi kay Amir na Indian ito, pero sobrang hot din kasi nito at hindi amoy sibuyas tulad ng sinasabi ng ibang tao. Nakakapanibago para kay Amir na may kasama siya sa bahay at nag-aasikaso ng kanyang pagkain. Nagulat pa nga siya paggising niya na may babaeng nasa kusina. Kamuntik niya pang mapagkamalang magnanakaw. Morning, bati niya bago na upo. Sir, magandang umaga po. Coffee ba sir? Tanong nito na tinanguan niya. Sir, kamusta po ang tulog? Dagdag na tanong pa ni Karina. Maayos naman ang naging tulog niya. Good. Tipid niyang sagot. Ikaw ba? Maayos ba sa kwarto o gusto mong lumipat sa ibang guest room? May ilang available pa naman. Tanong niya rito. Maayos po ako sa silid na ibinigay mo sir. Nga pala sir, adobo ang lunch na niluto ko. Salamat. Sagot na lamang niya bago kinuha na ang coffee na itinimpla nito. Mamaya baka gabihin ako pero dito pa rin ako magdi-dinner. And you don't need to wait for me. Mauna ka nang kumain dahil overtime ako sa work. Biling niya bago na ito iniwan. Dumiretso siya sa kanyang silid upang ihanda ang mga isusuot niya. Matapos lang magkape ay nag-shower na si Amir. Hindi rin naman siya mabagal magayak kaya agad rin siyang umalis. 1 oras lang ang tinagal niya sa pag-aayos niya at habang tinatahak ang patungo sa opisina niya, tumawag naman si Veronica. Si Veronica ay ang kalandian niya na nakilala niya sa isang club sa Makati. What? Nagmamaneho ko? Bungad niyang tanong. Oh sorry but gusto ko lang sabihin na nasa airport ako at walang susundo sa akin. Sabi nito next week pa yung uwi nito. Napabuntong hininga siya. I'm on my way to work. Sa iba ka na lang magpasundo, Veronica. Napaka-rude mo naman, Amir. I thought hindi ka magdadalawang isip na sunduin ako since nagbe-benefit ka naman sa akin. Para bang nangungonsensya pa ito. Makapag-taxi na nga lang. Pinutol niya na ang sasabihin ng babae. Fine, wait me there. Natuwa ito bago lumambing ang boses. Bawi ako maya sa'yo, Amir. Ilalabas ko lahat ng katas na yan. Pang-aakit na wika pa nito bago ibinaba ang tawag. Napailing na lamang si Amir. Bakit ba kasi natapat pa siya kay Veronica? Para kasi itong linta na ayaw humiwalay sa kanya. Kalandian lang naman niya ito at napaparausan din pero hindi naman siya hayok kaya once a week lang. Ngunit simula kasi na makilala niya ito ay ayaw na nitong mawalan sila ng connection. Gumagawa ito ng way para magkita ulit sila. At kaysa daw humanap siya ng iba, bakit hindi na lang ito?
Samantala si Karina naman ay kailangan magpanggap na marunong talaga siya sa paglilinis. Sa pagluluto marunong talaga siya. Ngunit ang paglilinis, ito ang hindi niya alam kung paano sisimulan since kinuha na rin niya ang obligasyong ito. Sayang naman kasi ang extra money na matatanggap niya kung sa iba pa ipapatrabaho ng amo niya ang paglilinis ng bahay. Kahit paano, makakaipon siya para sa mga kailangan niya. Sa totoo lang, barya lang sa kanya ang perang ipapasahod sa kanya. Ngunit nasa mahirap siyang sitwasyon ngayon kaya no choice ang dalaga. Kapalit ng kalayaan, kailangan niyang isakripisyo ang marangyang buhay. Buti na nga lang at kahit half Indian ang amo niya ay wala itong amoy. Attractive pa nga ito at talaga namang makalaglag panty. I miss you! Hinagkan siya ni Veronica nang makasakay ito sa sasakyan. Balak pa nga sana yata nitong palalimin ng halik, ngunit umiwas na si Amir at hindi na ito sinabayan dahil wala naman siya sa mood today. Trabaho ang nasa isip niya. Marami siyang kailangang gawin. Not today, Veronica. San kita idadrop? Tanong pa niya nang magmaneho na. Sa bahay mo. 1 week lang naman ako ulit, then sa Singapore naman ako next. So, pwede naman 'di ba? Alam mo naman na renovation pa yung bahay ko. Hindi naman ako ibang tao na sa'yo 'di ba? Please, payagan mo na akong 1 week na makitira. Bakit hindi ka na lang mag-hotel? May bago akong katulong sa bahay. Baka ano pang isipin. Sumimangot ito at nagtaray. At dahil lang sa katulong tatanggihan mo ko? 1 week lang naman, Amir eh. At ano naman kung may katulong ka? Wala siyang pakialam dahil pamamahay mo yun. Gets mo? Amir, 1 week lang. Sobrang na-miss kita para mag-hotel pa ako. Tsaka ikaw naman yan eh. Veronica, I'm not your boyfriend. Gusto ko lang i-clear sa'yo na wala tayong relasyon. Nakakalimot ka na yata. Napabuntong hininga pa si Amir. Hey, I know may limitations. Sige na, 1 week lang naman, Amir. Promise, magiging good girl ako. Tsaka hindi rin naman ako mag-stay sa bahay mo eh, since may photoshoots pa ako na kailangang puntahan, right? I don't know but I'm not agree, Veronica. Hindi lang naman to dahil lang sa may bago na akong katulong, but to focus on my business na rin. Napapadalas na kasi ang gimmick ko at ang pakikipaglandian sa'yo. So still a no, Veronica. Hindi talaga niya ito mapayagan dahil ayaw niyang sa huli ay mahirapan pa siyang paalisin si Veronica dahil sa matinding pagkapit nito sa kanya. Fine. Mag-hotel na lang ako but sa inyo ako magdi-dinner always para naman hindi ko na problemahin ang food ko. Diet pa naman ako so gusto kong ipagawa na lang sa katulong mo yung mga meal ko. Since wala na akong time, siguro naman pwede na 'di ba? Tumango siya at hindi na kumibo. Hinanapan niya ng hotel ang dalaga bago dumiretso na sa opisina. Inabutan niya ang sekretarya niya na kanina pa nakaabang. Sorry I'm late, may update na ba? Sir, kala ko hindi ka napapasok. Sa ngayon sir, naipasa na po ang mga report, nasa table na po. Good. Kasama na ba dito ang gasoline stations? Yes sir, pati po yung ipinamomonitor mo po. Tumango na lamang siya. Hindi nakapangalan sa kanya ang mga business nila dahil nais niyang maging anonymous. Business lang niya ang nais niyang makilala at hindi ang kanyang pangalan. Iba-iba ang business nila, Amir. May gasoline stations, may restaurant na hindi niya dinadalaw since may head naman doon na nagmomonitor na for him. May car company din sila at iba pang negosyo na hindi alam ng mga tao na siya ang may-ari at nagpalago ng mga ito. Even his friend, limitado lang ang alam sa business niya dahil hindi naman siya mayabang para ipagsabi at lalong wala siyang balak na sabihing napakarami niyang hinahandle na business. Kinagabihan lang ay nag-text si Veronica na daanan niya na ito. Dahil nga pinayagan naman niya na itong sa bahay na lang niya magdi-dinner, palagi ay dinadaanan niya ito. Good evening po, sir. Natigilan saglit si Karina bago napasulyap kay Veronica. Ma'am, welcome po, good eve po. Bati rin ito kay Veronica. Pwedeng pa-prepare ng food ko? I'm so hungry na kasi. Sige po, ma'am. Mabilis na sagot ni Karina. Ikaw pala ang bagong katulong ni Amir, no? Maganda ka. Ngumiti si Veronica dito, habang si Amir naman iniwan na muna ang dalawa upang magpalit. Sana lang ay hindi mag-attitude si Veronica kay Karina.
So, kailan ka pa nag-start dito as his maid? I mean, himala, nanguha si Amir. Kasi naman, sanay na siya na mag-isa. Ni kahit ako ayaw niyang makasama dito. Natawa si Veronica habang kinakausap si Karina. Habang si Karina naman, nagpe-prepare ng meal na inutos nito. Wala rin naman siyang ibang maisagot kay Veronica, kaya nakikinig lang siya dito. Girl, maganda naman ako pero bakit hindi niya ako siniseryoso? I mean, yes. Alam kong limitation ko but gusto ko talaga si Amir eh. Sobrang laki at sobrang hot tapos napakalakas ng dating. Napairap si Karina sa mga walang kwentang problema ni Veronica. Problema nito lalaki, samantalang siya problema niya ay paano ba mapuputol ang lecheng tradisyon nila. Hindi dapat siya nahihirapan kung hindi lang matigas ang ulo ng kanyang magulang. Sana nagagawa pa rin niya ang kanyang mga gusto. Lalo na ang pag-handle sa business na siya mismo ang nagtayo at nagsumikap na mapalago. Ngunit pending ang lahat ng yun dahil sa pagtatago niya sa kanyang magulang. Isang maling hakbang lang niya, maaaring mahanap agad siya ng mga ito. Kaya nga hanggat maaari, hindi niya nais lumabas at wala rin siyang ginagamit na cellphone o card. Sariling sikap tuloy siya sa pera niya sa maliit na halaga lang. Ngunit mas maayos naman na to kesa naman magpakasal agad at mag-anak. O kaya ipakasal sa taong hindi naman niya mahal. Hey, I'm asking. Natigilan siya sa malalim na pag-iisip nang magsalita ulit si Veronica. Sorry ma'am. Sa tingin mo may paraan pa para magustuhan ako ni Amir? Bigyan mo naman ako ng tips, baka may alam ka. May jowa ka ba? Tanong pa nito sa kanya. Wala po ma'am pero sa tingin ko naman po, kailangan mo lang ipakita na palagi kang nasa tabi ni sir. Hindi ka man niya gusto ngayon kapag napansin naman niya na ikaw ang taong palaging nasa tabi niya, baka may pag-asa ma'am. Payo niya rito. So magiging tuta pala ako? I hate chasing, pero since si Amir naman, why not? Kapag may inuwi siyang ibang babae dito, i-update mo ko ah. I'll pay you. Kahit ikaw hindi ko gusto at maaaring pag-initan kita pag naging malapit ka kay Amir. So be careful and just do your job ha. Lihim siyang napangiti. Para lang sa pagmumonitor sa boss niya kikita siya. Why not? Hindi na masama para sa barya ulit na madadagdag sa baryang kinikita niya. Kahit na tinatarayan siya nito. Sige po ma'am. I just want you to know na territorial pala ako. Binabakuran ko agad ang nagugustuhan ko at silosa ako Karina. Hanggat maaari, iwasan mong makipag-close kay Amir. I hate that. And also, ibibigay ko diet meal ko for 1 week. Since dito ako palagi magdi-dinner. Masungit ako Karina, pero kung magiging mabait ka naman, magiging kasundo kita. Tumango na lamang siya. She's not interested to be friends with Veronica. Maarte at masungit din naman siya pero nilulugar niya. Si Veronica kasi kung makapagsalita sa kanya, parang boyfriend na nito si Amir. Bumaba na si Amir. Dinatnan niya ang dalawa. Si Veronica ay kinakausap si Karina. Sa tingin naman niya hindi nito inaway si Karina. Let's eat? Tanong ni Veronica nang siya ay makita. Luto na ba? Tanong niya nang bumaling kay Karina. Yes sir, kain na po. Nakahanda na pala ang dining. Ikaw ba, kumain ka na ba? Mamaya na po ako sir. Sagot nito bago iniwan na silang dalawa ni Veronica. Naupo na siya at nagsimulang kumain. Hindi mo naman siya sinungitan? Tanong niya bigla kay Veronica. No, why would I do that? I'm not mababaw na person. Maarte pa nitong sagot. Mukhang makakasundo ko pa nga eh. Dapat lang, hindi mo kailangan mag-attitude dito sa place ko. Ayoko din na pinipersonal lang kasama ko dito dahil wala naman siyang alam sa kung anong meron tayo. She's just a maid, that's all. Maganda siya, baka naman ipagpalit mo ko. Mas lamang naman ako ng ganda kahit na maganda si Karina. And for sure naman, hindi ka pumapatol sa cheap. Calling Karina a cheap? Hindi ito nagustuhan ni Amir, lalo't wala namang ginagawa ang dalaga. Stop bad-mouthing other people. Pwede ba? Hindi cheap ang pagiging katulong. It's a job, Veronica. Hindi porkit nakakataas ka, may karapatan ka ng tapakan ng iba. Di sorry, selosa ako eh. Kahit na hindi tayo, ayokong humanap ka ng ibang paparausan. Gusto ko ako lang. Ito na nga lang ang meron tayo, papalitan mo pa, di ba? This is the reason why I don't want you to live here. Kahit pa 1 week lang. Sa totoo lang, hindi naman ako hayok para araw-arawin ka. I can replace you right now if I wanted to.
Kaya lang ikaw lang itong makapit. And since nabe-benefit naman ako, hinahayaan ko na. Pero hindi ibig sabihin, pwede ka nang magselos, magalit sa iba o umastang GF ko. Fine, sorry na. Napailing na lang siya. Natapos na ang dalawang mag-dinner, kaya naman nagligpit na siya. Habang naguhugas ng plato ay nahihirapan talaga siya pero tinitiis niya. Nagulat na lamang siya nang sumulpot na naman si Veronica. Stay away from him. Wika nito na tila ba inis na inis. Pinagtatanggol ka kasi niya. Po, maang-maangan pa si Karina. Magiging kasundo mo lang ako kapag sumunod ka. Naiintindihan mo ba? I like you sana kaya lang hindi ko gusto the way he defend you. Sayang naman Karina, sa tingin ko ikaw pa yata ang pagseselosan ko dahil never niya akong pinagtanggol ng ganun. You see, I'm a model. Tingin mo ba may laban ka sa akin? Gustong matawa ni Karina sa pinagsasasabi ni Veronica na kanina lang ay ayos pa naman. Ma'am, wala naman po akong balak na makisali sa inyo. Ginagawa ko lang naman po yung trabaho ko. That's good. Kalimutan mo na yung sinabi ko kanina. I hate you now, Karina. Ikaw na ang babantayin ko dahil baka ahasin mo pa si Amir. Hindi mo dapat ako pag-isipan ng ganyan, ma'am. Kung gusto ko, may magagawa ka. Talagang pinag-iinitan siya nito dahil lang sa pinagtanggol siya ni Amir. Napakababaw. Ayoko ma-stress dahil may photoshoot ako bukas sa isang sikat at talaga namang mahal na jewelry brand. Kilala na sila hindi lang sa Pilipinas kundi sa maraming bansa. KNV Jewelry ang brand. For sure nakikita mo na yun sa TV commercial. KNV? Well, that's her business. Siya ang may-ari ng sinasabi nito. Natatawa pa rin si Karina habang inaalala ang mga pagmamayabang ni Veronica. Grabe pala talaga itong mga apak ng tao, lalo na kapag alam nitong mas angat ito. Sa totoo lang, kaya naman talaga niyang tanggalin si Veronica bilang magiging endorser ng KNV. Pero hindi naman siya ganun kababaw na tao para sirain pa ang trabaho nito. Hanggat kaya niyang magpasensya ay ayos lang na kung ano-ano ang sabihin nito. Basta wag lang itong susobra. May limitasyon din ang pasensya ni Karina. Kaya niyang gawing miserable ang buhay ni Veronica sa walang kahirap-hirap na paraan. Pinag-iinitan siya nito? No problem. Choice naman iyon ni Veronica. Insecure ito sa kanya. Kitang-kita niya iyon pero tulad niya ng sabi niya, hindi naman siya interesado dahil problemado siya sa isang bagay. Umuwi ka na, pahating gabi na. Utos ni Amir kay Veronica dahil tila ba wala itong balak na umuwi. Let me stay here please. Mapang-akit na pakiusap nito bago sumaklang sa hita niya habang prente siyang nakaupo. Sa kwarto tayo? Inaakit talaga siya nito. Veronica, pagod ako. Bukas maaga pa ako. Magte-text na lang ako kapag gusto ko. Walang emosyong sagot niya, dahilan para mabasag ang trip ng dalaga. Ang hirap mo namang suyuin at akitin. Kahit nga yata bumuka ka ako sa harap mo wala ka man lang gagawin. Problema mo ba? Naiinis na tanong ni Veronica. Gusto mo talagang malaman? Ikaw, masyado ka kasing makapit. Uuwi ka o tuluyan ka nang hindi makakapunta dito? Banta niya sa babae. Agad naman itong umalis sa pagkakaupo sa kanyang hita. Fine, I'm leaving na. Make sure bukas na daraanan mo ulit ako ha. Bilin pa nito na hindi niya na sinagot. Padabog itong lumabas. Napahilot naman si Amir sa kanyang sentido dahil sumasakit na ang ulo niya kay Veronica. Kailangan na nga siguro talaga niya itong ikat. Napabuntong hininga siya bago nag-open ng cellphone. Nakita niyang buhay na buhay ang mga kaibigan niya at nagchichismisan sa GC. Nakisali siya dahil hindi pa rin naman siya inaantok. Ngunit nagulat na lang siya nang tumawag si Miguel at nagsisagot naman sila. Face to face sa hating gabi. Buhay na buhay ang mga under Natatawang tanong niya. Nagtawanan nga mga ito. Si Miguel ang unang sumagot. Yeah, tulog na kasi ang love of my life ko. Ikaw ba? Kawawa ka naman. For sure, ibang babae na naman ang kasama mo tapos aalis lang din. At sa huli, mag-isa ka na naman. Pangaasar ni Miguel. Yumabang ka yata. Kinasal lang yumabang na. Natatawang pangaasar din niya. Parang mga bata. Sabat ni Julio. Kamusta ang paghahanap, Amir? Tungkol nga pala sa katulong, ito ang nagsuggest sa kanya na mag-hire. Ayos naman, you see hindi na ako nakikikain because may nahanap na ako. Oh really?
Himalat ng uha ka. Akala ko ba independent big boy ka? Natatawang sabat naman ni Nile. Hindi mo na ba kinaya? Dagdag na tanong pa nito. Yeah, for sure, sumuko na. Paawat ka, baka patulan mo pati kasama mo dyan ha. Natatawang sabi ni Miguel. Hindi mo ako katulad na pinatos best friend ng pinsan mo. Balik niya kay Miguel na ikinatawa ni Julio at Nile dahil natahimik si Miguel. Happy naman ako not miserable like you. Sumasagot pa talaga ito. I'm not miserable. Ilalabas ko nga itong juicy sauce ko nang hindi ako nahihirapan o nangangarag humanap ng babae. Hindi rin ako baliw para kung sino-sino ang galawin. Ayoko magkasakit no? So sino nga? Curious tuloy bigla si Nile. Her name is Veronica. Kaya lang nakukulitan na ako dahil parang linta na ayaw umalis sa akin. Maasa yata na may magiging relasyon kami. Veronica? The model? Tanong ni Julio. Yeah, why? Hindi ba't may history iyon na nakikipagrelasyon sa mga mayayaman para sa luho nito? But I'm different. Wala siyang perang hinihingi. Cause she's in love with me. Na-clear ko naman sa kanya pero ginusto pa rin eh. Flavor of the month lang pala. Bro, pinagdarasal ka namin na sana mahanap mo na ang babaeng. Natigilan si Nile. Hindi pala mahanap. Ibigay na pala sana. Sana maranasan mong magmahal. Tipong mangangarag ka tiiyak. Never. Not gonna happen. Nagtawanan ng mga ito. Para bang sinasabi na wag siyang magsalita ng tapos. Pero siya naman ang may hawak ng puso niya. Kaya alam na alam niya at kampante siya na hindi mangyayari ang sinasabi ng kanyang mga kaibigan. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Walang pasok sa trabaho dahil pinili niyang mag-stay na muna sa bahay since napakainit ng panahon. Tinatamad siyang pumasok. Gamit ang laptop ay nakapagtrabaho pa rin naman siya. Sir, iced coffee po, gusto mo? Alok ni Karina sa kanya nang madaanan siya nito. Nakita niya ang iniinom nito. Sa tingin niya masarap nga sa panahon ngayon ng may yelong kape. Sure, tipid na sagot niya. Iniwan na muna siya nito upang gumawa. Ilang sandali pa, natigilan siya sa pag-check ng mga report na nasa laptop niya nang tumawag si Miguel. What? Miguel, I'm busy. Palibhasa taong bahay ka na lang eh. Loko-loko, ayaw mo bang sumama? Banding na to. Naya kasi kami ng mga asawa namin. Nag-usap-usap yata na mag-beach daw. Naikwento namin na may kasambahay ka. Isama mo na daw. Ngayon na ba? Oo, hintay namin kayo, overnight tayo. Napailing siya bago sumagot. Subukan kong itanong kung gustong sumama. Isama mo na, wag mo nang tanungin. Si Veronica, pwede mo din siyang isama para may bebe time ka kahit flirt lang. No thanks, mas matatahimik pa buhay ko kung si Karina lang ang kasama. Hindi naman kasi madaldal ang kasambahay ko. Siya na lang kaysa si Veronica na baka gumawa lang ng eksena. Bahala ka. Basta hintayin ka namin para convoy na lang. Bili nito bago ibinaba ang tawag. Pagbalik ni Karina ay agad niya itong sinabihan. We're going to beach, gumayak ka. Sir, pwede bang maiwan na lang ako? What? Why? Overnight kami doon at saka may mga girls naman nakasama. Asawa ng mga kaibigan ko. Gusto ng mga itong isama ka. Tila ba nagdadalawang isip pa ito? Sige po, sagot nito bago nagtungo na sa hagdan paakyat sa silid nito. Labag sana sa loob ni Karina ang sumama, ngunit utos ito ng boss niya kaya no choice. Siguro hindi na lang siya makikisalamuha sa maraming tao upang maiwasan ang mahanap agad. Ito kasi ang kinatatakutan niya, kaya nag-request na lang sana siya na maiwan. Tsaka bakit hindi na lang si Veronica ang isama? Hindi tatanggi ang isang yun dahil hayok na hayok sa atensyon ni Amir. Ready ka na? Binaon mo na for one night mo? Paninigurado ni Amir bago nito isarado ang likod ng kotse kung saan nila nilagay ang kanilang dala. Yes sir, pasensya na po, medyo natagalan po. Tumango lamang ito bago pumasok na sa kotse. Sumunod naman siya since naisarado na nila ang buong bahay. Mababait ang mga kaibigan ko't respectful, so you don't need to feel awkward around them. Pati naman mga asawa nila'y mababait din. For sure makakasundo mo sila. Hindi rin naman galing sa mayaman ng iba sa asawa ng kaibigan ko. Tulad mo may naging kasambahay din noon na naging asawa ng isa sa mga kaibigan ko. Pero hindi naman kasi talaga siya mahirap,
kaya hindi siya makarelate sa sinasabi ni Amir. Salamat sir, sagot niya na lamang. Hindi na namalaya ni Karina na may nakasunod na pala sa kanilang mga sasakyan habang sa unahan ay may sinusundan din sila. Si Veronica pala sir, bakit hindi mo sinama? Bigla na lamang niyang naitanong dahil siya ay naku-curious. She's busy at isa pa wala lang naman siyang gagawin dun kundi ang bumuntot sa akin. Diretsahang sagot ni Amir. Tumango na lamang siya at tumanaw na lamang sa bintana. Ilang oras din ang biyahe nila bago nakarating sa beach na sinasabi ni Amir. Bumaba siya upang tulungan itong magbaba ng mga gamit nila. Ngunit sinaway siya nito. Ayokong tuksuhin na batugan. Hayaan mo na ako dito. Pumunta ka na lang doon kina Miriam. Sila na lang ang tulungan mong magayos. Tumango na lamang siya bago nagtungo sa itinuro ni Amir. Nahihiya pa siya na makalapit sa 3 babaeng nagkukumpulan. Magandang araw po mga ma'am. Sabi po ni Sir Amir, dito na lang ako. Hindi na siya nakatapos sa kanyang sinasabi. Hello, ikaw ba si Karina? Ikaw ang sinasabi ni Amir na kasama niya sa bahay? You're so pretty pala. Hyper talaga si Heart eh. Sensya ka na sa energetic naming friend. My name is Miriam, asawa ko ni Nile. Pakilala ng isa bago nilahad ang kamay. Hi, my name is Heart. Sorry sa voice kong napakalakas. Asawa ko ni Miguel. Bawi naman ni Heart bago siya niyakap. Hi, my name is Amari. Asawa ko ni Julio. Nice to meet you. Ayos lang pala if by name mo na lang kaming tawagin. Tama si Heart, you're so pretty. Hindi ka mukhang galing sa mahirap na buhay. Salamat pero ganito lang siguro talaga yung kutis ko. Maputi kaya parang hindi galing sa hirap. Pero katulong lang talaga ako. I know your job is hard pero wag mo minamaliit ang sarili mo. Payo pa ni Amari. Pwede mo kaming maging kaibigan, mas gusto namin yon. Sa totoo lang, ikaw lang naman ang babaeng na isama ni Amir sa banding eh. Wala talagang sinasama na babae si Amir. Actually, kami nagsabi na we want to meet you pero hindi talaga kami umasa na mag-aabala siyang isama ka. Nagulat lang kami kasi sinabi ng mga asawa namin na sinama ka nga ni Amir. Narinig ko si Veronica pero may attitude nga daw kaya a big no. Sabat ni Heart. Mas gusto talaga namin ng simpleng babae lang. Like you, simple but very pretty. Abot-abot ang hiya ni Karina dahil napakababait ng mga ito. So, magbibikini ba tayo mamaya? Beach naman to eh. Si Heart ang bumulong sa kanila. Ngunit sa tiyan siya nito napatingin. Buntis pala kasi ito. Hindi papayag si Miguel dahil tignan mo si baby baka mainitan. Si Miriam ang sumagot. Kami din hindi sure if makakapagbikini pero beach naman to so go kami. Ha? Bikini talaga? Ikaw ba Karina? Tanong naman ni Amari sa kanya. May bikini naman ako pero inappropriate yata na magbikini ako kasi sinama na nga ako ni Sir. Aabuso pa ako. Hey, sinama ka nga niya para mag-enjoy. Bakit magagalit ba si Amir? Hindi ka naman niya jowa. Wala siyang karapatan na bawalan ka. Si Heart ang sumagot habang natatawa. Sa ganda ng katawan mo, para ka na ring modelo. Don't hide it. Ipakita mo kung sino ka. Hindi naman porket nag-work ka, wala ka ng karapatang maghanap ng love of your life. Pasensya ka na kay Heart. Bulong ni Miriam. Natawa siya bago sumagot. Ayos lang, nakakatuwa nga eh. Hindi rin nakakailang na makasama kayo. Mamaya maligo tayo after maghanda ng food para sa kanila. Pumayag naman ang mga ito. Samantalang sila Amir, nakatanaw lang sa mga girls na kasama nila. Napako din ang tingin niya kay Karina na hindi naman pala naiilang sa asawa ng kanyang mga kaibigan. Jackpot ka yata. Ganda ng kasambahay mo, parang modelo. Si Nile lang nagsalita. Kasambahay ko siya, umayos ka nga. Saway niya sa kaibigan. Mas maganda dun sa Veronica. Sabat ni Miguel. Hindi mo ba talaga type o palagi kang nasa banyo at nagre-release? Mga bibig nga ninyo. Saway ni Julio. Tantanan ninyo ang pang-aasar kay Amir. Kibit-balikat ang dalawa habang siya ay natawa na lamang. Maya-maya pa ay sabay-sabay nang pumasok sa loob ng inupahan nila mga rooms ang mga ito. Paglabas ng mga asawa ng kaibigan niya ay nagsitayuan ang mga ito at kanya-kanyang pigil sa mga asawa. Liban lang kay Heart na hindi naman nagbikini dahil nga sa tiyan nitong ilang buwan na lang ay due date na.
habang si Karina ay nakabikini din at nahihiya pa nga. Napaiwas siya ng tingin bago mariing napapikit. Damn, those legs. Nakakaakit ang napakaganda nitong katawan. Ngayon mo sabihin hindi mo tipo ang babaeng yan. Look at you. Ni hindi mo matignan ng street. Natatawang wika ni Miguel na katabi pa pala niya. This is so wrong. Eto na lang ang naisambit ni Karina sa kanyang isipan. Hindi na dapat siya nagbikini. Paniguradong si Amir ang nahihiya para sa kanya. Kasi ayaw siya nitong tignan. Pretty. May lumapit sa kanyang lalaki. Salamat. Nahihiya niyang wika. Sino kasama mo? Boyfriend mo? Magkasunod nitong tanong. Hindi, sinama lang ako, nakisabit lang. Ayos lang bang makipagkwentuhan muna sa'yo? Busy pa kasi ang mga kaibigan ko. Wika pa nito na tinanguan niya. So, saan ka pala nakatira? Tanong nito ngunit hindi niya sinabi ang location nila dahil baka mamaya ay may spy dito. Sa province, dumayo lang talaga. Pagsisinungaling niya. For sure, nakakapagod ang biyahe. Balak pa sanang magsalita ng lalaki pero biglang sumulpot si Amir. Di ka pa ba kakain? Walang emosyong tanong nito bago bumaling sa kanyang kausap. Pare, esensya na nakikipagkilala lang ako sa kaibigan mo. Napangiwi si Karina dahil hindi naman niya kaibigan si Amir. Let's go Karina, pananghalian na. Aya nito habang nasa lalaki pa rin nakatingin. Tumango na lamang siya bago lumakad na pabalik. Nakasunod naman na sa kanya si Amir. Huminto siya upang magtanong. Galit ka ba sir dahil nakasuot ako ng bikini? Naaya lang din po kasi ako nila Miriam at akala ko ayos lang since sinama mo naman ako para mag-enjoy. Bakit naman ako magagalit? It's fine as long as wala namang bumabastos sa'yo. Sagot nito bago nakapamulsang nauna na. Akala niya ay magagalit ito. Napangiti siya bago sumunod na. Hindi lang hot at attractive, mabait din naman pala. Pagdating niya ay nakatingin sa kanya ang tatlong girls. Tila ba proud na proud ang mga ito habang natutuwa. Psst, bakit may pasundo? Curious na tanong ni Hart. Ha? Maang-maangan siya kahit may ideya naman talaga siya. Sinundo ka ni Amir kanina. Sabat ni Miriam. Sino pala kausap mo? Isang lalaki. Pogi ng kausap mo ah. For sure type ka nun kaya nilapitan ka niya. Si Amari naman ang sumabat. Sinabi lang ni Sir Amir na kakain na habang si Guy na lumapit nagpakilala kasi busy daw ang mga kaibigan niya. Oo pogi pero hindi ko naman type eh. Mga gaya ni Amir ang type mo? Panunokso ni Hart. Kung naririnig lang ni Veronica ang mga sinasabi nito ay kalbo na siguro siya sa mga oras na ito. Mas lalong uusok ang ilong nun sa galit dahil sa panunokso nila Hart sa kanya sa boss niya. Hot at attractive naman si Sir Amir pero hindi naman ako dumating sa point na gusto ko talaga siya. I mean, humahanga lang. May ganun din naman siguro kayo, di ba? I mean, sa mga asawa ninyo, paniguradong humanga din kayo sa kanila nung una. Yes, pero sa amin kasi, nauwi sa relasyon. And look at us now. Si Miriam ang sumagot. Napakamot naman siya sa batok. Hindi pa kasi ako ready sa pakikipagrelasyon. Natutuwa lang talaga ako kasi hindi amoy sibuyas si Sir at hindi rin nagpapa 5-6. Nagtawa na naman ang tatlo dahil bentang-benta sa mga ito ang joke niya. Basta ikaw ang bet namin at hindi si Veronica. Napakasimple mo, bagay sa'yo si Amir. Kung pwede nga lang talagang utusan ng puso, no? Gusto na rin kasi naming makahanap si Amir ng seseryosohin niya at hindi puro flirt lang. Hindi na kasi bumabata si Amir. Tapos mga asawa namin syempre nag-aalala din kay Amir. Paliwanag ni Hart. Si Miguel mapang-asar lang yon pero inaalala niya si Amir. Same, sabat ni Miriam at Amari. Well, darating din naman siguro si Sir Amir sa puntong may isipan din niyang mag-settle down. Komento naman niya bago napangiti sa tatlo. Halina't sumabay na tayong kumain sa mga yun, baka hinihintay na tayo. Si Miriam na ang tumapos ng kanilang chismisan. Hinihintay na nga sila ng mga ito at nagsitabi na ang tatlo sa mga asawa nito habang siya naiwang nakatayo. Kay Amir lang kasi ang may bakanting upuan, ngunit nahihiya siya dahil baka tuksuhin na naman ito ng mga kaibigan nito. Deep inside baka sukang-suka na ito dahil nga sinong gustong maipartner sa isang katulong. Naiintindihan naman niya.
Bakit hindi ka pa maupo? Si Amir na ang nagtanong sa kanya. Sinenyas naman ng tatlo ang upuang katabi ni Amir, kaya naman napabuntong hininga na lamang siya bago tumabi na. Kumain ka ng kumain at tigilan mo ang katitingin. Bulong sa kanya ni Amir. Napansin pala siya nito. Sorry po sir. Hindi ka naman siguro diet. Bulong pa nito habang busy ang mga kaibigan nito at hindi sila napapansin. Hindi po sir. Niligyan nito ng ulam ang kanyang plato. Eat. Mas mabuting mabusog kesa magutom. Salamat po sir. And also magbihis ka na. Masyadong maraming matang nakakatitig sa'yo. Mahirap na baka mabastos ka pa. Tumango na lamang siya sa lalaki. Iba ang room ni Amir at Karina habang ang mga kaibigan niya ay iisang room lang sa mga asawa nito. Pawis na pawis si Amir nang mailabas ang kanina pa niyang tinitiis na pressure. Hindi lang niya mailabas kanina dahil hindi niya maiwan ang kanyang mga kaibigan. Nagulat na lang siya nang may kumatok bigla kaya agad siyang nagsuot ng pants at nang maibalik sa lungga ang kanyang alaga. Bro, what are you doing here? Hinihintay ka na namin para sa inuman, ikaw na lang kulang. Wika ni Miguel. Sunod na ako, sandali lang. Sagot niya bago muling isinara ang pintuan. Lumabas na rin siya ilang minuto lang. Si Karina agad ang nasulyapan niya. Mag-isa lang kasi itong nakaupo habang ang mga kasama niya katabi ang mga asawa. May ibang space pa naman, ngunit tumabi na siya sa dalaga. Ang mga mata ng kaibigan niya, mabilis na napako sa kanya, ngunit hindi niya ayon pinansin. Center of attention na lang ba ako lagi o magiinom na? Wika niya habang sa alak na nasa harapan nila nakatingin. Masaya to. Natatawang wika ni Miguel bago sinimulang buksan ng alak. Hindi iinom ang asawa ko. Si Karina, Miriam at Amari pwede silang makijoin. Pumayag naman si Julio at Nile. Hindi rin iinom si Amir, mahirap na baka mamaya mag-ala Miguel. Sabat ni Julio. Si Karina naman ay takang nakatingin sa kanila dahil natahimik ang lahat sa sinabi ni Julio habang si Hart ay tawa ng tawa. Mariing napapikit si Amir dahil sa sinabi ni Julio. Hindi na lamang siya kumibo at hinayaan na magsaya ang mga babae. Hindi lang din naman natuloy ang inuman nilang magbabarkada dahil kapag nalasing sila, sino ang mag-aasikaso sa mga ito? Nakakahiya rin naman na uminom sila habang si Julio ay umaastang tatay sa kanilang lahat. Hindi na lang ako iinom, pasensya na talaga sir. Dapat yata hindi na lang talaga ako sumama dito. Bulong ni Karina kaya siya napatitig dito. No, it's fine. Enjoy lang, minsan lang naman to. Wala din naman ako sa mood uminom. Sagot niya bago napasulyap sa mga kaibigan niya nag-uusap-usap din naman. Pwede mo kong pagsalitaan sir kapag nagagalit ka na dahil para sa isang katulong, sobra-sobra na po ito. Ginawa mo pa akong masama. Just enjoy Karina, there's nothing wrong with this. Sa kwarto na lang muna ako, may kailangan pa akong kausapin. Paalam niya bago iniwan muna ang mga ito. Wala naman talaga siyang kakausapin. Gusto lang niyang humiwalay na muna sa dalaga dahil napakalagkit ng tingin nila Miguel sa kanya. Sa tingin pa lang ng mga ito, inaasar na talaga siya kaya hindi niya na matiis. Sa dalampasigan, naglakad-lakad na muna siya. Boring ba? Napasulyap siya sa kanyang likuran. Nakasunod pala sa kanya si Julio. May dala itong 2 beer. Para sa'yo. Inabot nito ang isa. Hinayaan ko na muna sila doon. Mukhang nasisiyahan sila Amari kaya sinundan na lang kita. Sa tingin ko nga, nakasundo na talaga nila si Karina. She's nice, marunong makisama. That's why nakasundo nila. Simple lang din ang babaeng yun. Sa tingin mo ba pagkasing arte ni Veronica si Karina magugustuhan nila? Kaming ang kaibigan mo natatawa na lang dahil si Veronica pa ang model na pinatulan mo. Makapit pa sa linta ang babaeng yun eh. Daddy Julio na lang kaya ang itawag ko sa'yo. Mas bagay kasi dahil para kang tatay namin kung magsalita ka. Natatawang wika pa ni Amir. I'm just saying, since dinanas ko na ang pagiging mabulakbol. Ganyan din naman ako bago ko nakilala si Amaria. Easygoing, workaholic at walang balak sa pagpapamilya. But look at me now, Amir. Sinabi ko naman na kung talagang maibibigay sa akin di go ako. Pero kung wala, bakit ako mag-aaksaya ng oras sa paghahanap lang ng babaeng makakasama ko habang buhay? Ilang beses lang ako mabubuhay.
Mag-e-enjoy na muna ako habang sinusubsob ang sarili ko sa trabaho. Naupo sila sa buhanginan ni Julio. Si Veronica, hindi ko talaga siya gusto. Sumasabay lang naman ako since nagbe-benefit ako sa kanya. Nakakaraos ako dahil sa babaeng yun. Pero kung inaasahan mong makikipagrelasyon ako sa kanya, no way, that's not gonna happen. Depensa pa niya sa kanyang sarili. Si Karina, sure kang hindi ka mahuhulog sa kanya? Sa ginagawa mo, higit pa sa katulong ang turing mo sa kanya. I know that feeling na iba talaga ang trato mo sa isang babae. Ganyan din kasi ako sa asawa ko, then nalaman ko na mahal ko pala siya. Kaya pala iba trato mo sa kanya. Out of nowhere, hindi ko napansin na minamahal ko na pala si Amari. Well, that's love. Hindi mo naman kailangan paghandaan ng pag-ibig kusayang ibinibigay. Mahabang payo at paliwanag ni Julio. Tahimik na tao si Julio pero bigla na lang itong naging ganito. Iba talagang nagagawa ng pagmamahal. I agree with you. Pero kasi hindi ko talaga nakikita sarili ko na mahulog kay Karina. She's just my maid, that's all. Matapos ang usapan nila, bumalik na sila ni Julio. Dinatnan nilang si Amari at Karina na lang ang natitira sa labas. Namumula na nga ang mga ito dahil sa kalasingan. Agad namang nilapitan ni Julio ang asawa. Let's go. Bulong nito bago kinarga ang asawa. Ipasok mo na si Karina. Amir, panindigan mo ang sinabi mo. Balik pa ni Julio sa kanya na tinanguan niya. Karina, pasok ka na sa loob para makapagpahinga ka na. Napasulyap ito sa kanya. Sir, tanggal na ba ako? Bigla nitong tanong. What? No, bakit mo? Hindi siya nito pinatapos. Kasi sir, nakakahiya itong ginagawa ko. Pinayagan naman kita. Inalalayan niya na si Karina upang tumayo. Let's go to your room. Iyahatid na kita. Hindi naman na ito sumagot pa. Tahimik itong nagpaalalay sa kanya hanggang sa makarating sila sa silid nito. Akala ko talaga sir, magiging mahirap ang sitwasyon ko sa poder mo pero hindi pala. Kahit barya lang yung kikitain ko, napakasaya pala. Napakasayang maging malaya. Napakunot ang noo ni Amir. Sir, naupo pa ito sa kama bago siya hinawakan sa muka. Sobrang nasiyahan talaga ako. Tumawa pa ito kahit napapikit na talaga ang mga mata nito. Si Veronica? Ekis ang babaeng yun. Ayaw ko siya sir para sa'yo kasi napakayabang niya. Kala mo kung sinong mataas na tao. Endorser lang naman ng... Natigilan ito bago natawang muli. Secret lang pala, secret lang. Natawa si Amir habang pinagmamasdan ito. Bakit ka tumatawa sir? Ikaw ha, siguro may iniisip ka no? Sir, bawal ako, bata pa ako. Mas lalo tuloy siyang natawa. Sir, alam mo ang hat mo at napaka-attractive. Tapos mabait pa. Sa totoo lang, bilib nga ako sir kasi bihira lang ang gaya mo. Bumaba ang kamay ni Karina sa kanyang dibdib. Tignan mo tong matipuno mong katawan sir. Nakakamangha. Nanuyot ang lalamunan ni Amir habang ang puso niya bumilis sa pagtibok. Nabuhay din ang alaga niya ngunit labis-labis ang pagpipigil ni Amir. Don't touch me Karina, matulog ka na. Wika niya pa rito. Kapag nakabalik na ako, gagawin kitang model sir. Dagdag pa ni Karina. Ngunit hindi na ito pinansin ni Amir dahil nagwa-wild na kasi ang utak niya dahil sa ginagawa ni Karina. You'll regret this Karina. Nahihirapang bulong niya habang nilalabanan ng demonyong gustong kumawala sa katawan niya. Napakainit. Reklamo pa nito bago tinanggal ang mga sagabal. Isang salita pa ni Karina. Hindi niya na kayang pigilan ang kanyang sarili. Sir, good. Hindi na ito naituloy nang ibabawan niya na ito. Sinabayan naman siya ni Karina sa bawat paghalik niya. Ngunit ilang segundo pa, narinig niya na itong naghihilik. Mariin siyang napapikit. Humanda ka talaga bukas. Nahihirapang sabi niya bago umalis sa ibabaw ng babae. Agad siyang dumiretso sa CR upang ilabas ang naipong pressure sa kanyang alaga. Kinabukasan ay masakit ang ulo ni Karina. Tinanghali din siya ng gising kaya naman agad siyang napabalikwas dahil mukhang siya na lamang ang hindi pa lumalabas. Dinatnan niya si Amir na nagkakape. Napasulyap ito sa kanya
Ngunit kakaiba ang tingin nito. Para bang may kasalanan siya rito. Sir, sorry po. Tinanghali na ako ng gising. Nahihiya niyang sabi. Nauna na sila. Kapag nakapag-ayos ka na't nakapag-almusal, gumaya ka na dahil uuwi na din tayo. Walang emosyong biling niya bago siya nilagpasan. Galit ba ito? Nalasing siya kagabi. May ginawa ba siya? Wala kasi talaga siyang maalala. Kahit naalugin pa niya ang ulo niya, wala talagang pumapasok. Sir, tapos na po ako. Ayos na po ang lahat. Hindi siya makatingin kay Amir. Pakiramdam ni Karina, may nagawa siyang hindi maganda. Pumasok ka na sa kotse. Ako nang bahala sa gamit mo. Utos nito na sinunod naman niya. Bumiyahe na sila. Kapwa sila walang imik, mas lalo naman si Amir. Kahit nga tignan, hindi nito ginagawa sa kanya. Hindi tuloy niya matiis at parang gusto niyang alamin kung may naging kasalanan ba siya kagabi. Sir, pwede ba akong magtanong tungkol sa nangyari kagabi? Hindi na talaga natiis ni Karina. Sa tingin mo ba meron? Balik na tanong ni Amir. Para kasing may kasalanan ako sa'yo, sir, kung tignan mo ko. Pinisil mo lang naman ang natigilan ito, kaya naman napakunot ang kanyang noo. Never mind. It's done anyway. Hindi na maibabalik yun. So just forget about it. Forget about it? Hindi niya nga alam kung anong ginawa niya. Sir, tatanggapin ko yung galit mo. Sobrang laki po ba ng kasalanan ko? Pinisil mo lang naman ang dibdib ko at hinawakan mo ang katawan ko. Except from that part. Halos lumubog si Karina sa upuan. Gusto niyang tumalon mula sa kotse dahil sa kahihiyan na nararamdaman niya ng mga oras na ito. Sir, patawarin mo po ko. Hinding-hindi na talaga ako iinom, sir. Pangako niya ngunit wala naman itong imik. May ginawa pa po ba ako, sir? Isang kahihiyan na lang po. Wala na. Next time, be careful. Paano na lang kung ibang lalaki ang kasama mo? Paniguradong sa inasal mo paglasing ka. Baka napagsamantalahan ka na, Karina. Sermon pa nito na tinanggap naman niya. Lalo tuloy siyang humanga kay Amir dahil hindi siya nito sinamantala. Salamat, sir, wala kang ginawa sa akin. Ngunit nasa mid ito bigla. Wala ka namang ginawa, sir, no? Paninigurado niya rito. Wala. Bakit? Ano namang tingin mo sa akin? Hindi ako hayok sa babae. Sorry po, sir. Hindi na siya nito pinansin. Galit-galitan si Amir. Sa totoo lang kung si Pinocchio siya, baka kanina pa humaba ang ilong niya. Kundi lang talaga nakatulog si Karina, baka may nangyari na talaga sa kanya. Sino ba namang hindi madadala sa inasal nito? Bilang lalaki, napakahirap talaga nun labanan, lalo na't nakakaakit ang katawan ng dalaga. Kung nagkataon, ay kinain pa sana niya ang lahat ng kanyang sinabi sa mga kaibigan niya, lalo na kay Julio na nagbilin sa kanya. Laking pasasalamat na lang talaga niya at nakatulog ito kagabi. Dumating na sila sa bahay. Dumiretso siya sa silid habang si Karina ay sa kusina upang maghanda ng dinner. Buwisit talaga. Bulong niya sa sarili. Hinalikan niya si Karina at hindi na ito mawala sa kanyang isipan. Tila ba oras-oras na lang, pakiramdam niya, gusto niyang magdampi ulit ang kanilang mga labi. Nanunuyot ang kanyang lalamunan. Nauuhaw siya at tanging labi lang nito ang makakapagpawala nito. Natigilan lang siya nang magring ang kanyang cellphone. Si Veronica ang tumatawag. Nitong nakaraan pa ito tumatawag, ngunit hindi naman niya sinasagot. Gosh, buti naman sinagot mo na. Bakit walang tao sa bahay mo? Kahit katulong mo wala eh. Naiinis nitong bungad. Umalis kami, bakit ba? What? Umalis kayo? At saan naman kayo nagpunta? Talagang sinama mo yung katulong mo instead me? Gosh! I don't need to explain myself to you, Veronica. Stop annoying me. I'm done with you. Naiinis na ako sa inaasal mo na para bang GF kita at kailangan updated ka palagi. Bakit ba ganyan ka? Una, pinagtatanggol mo yung babaeng yon and now, sinama mo sa outing. Then now, gusto mong tumigil na ako? Bakit? Siya na ba yung nagbibigay ng serbisyo sa'yo? Mas magaling ba siya sa akin? Pagak itong tumawa. OA ka lang talaga. Tanging sagot niya bago binaba ang tawag. Binlock na rin niya ang numero ni Veronica upang hindi na ito makatawag. Sumasabay pa si Veronica sa pinoproblema niya sa nararamdaman niyang pagnanasa kay Karina.
Tinawag na siya ni Karina kaya agad siyang bumaba. Tahimik itong nakaupo habang siya'y kumakain. Siya naman ay napako ang tingin dito, lalo na sa labi nitong napakalambot, para bang ito ang gusto niyang kagatin. Kung ice cream ako, kanina pa ako natunaw, sir. Sir, alam ko naman na nakakahiya ang ginawa ko at nagsorry na ako. Hindi ko naman po mapipigilan na mag-isip ka ng masama dahil nga nakakahiya yung inasal ko. Mali ang iniisip nito sa iniisip niya. Paano niya ba ipapaliwanag? Gusto ko matikman ulit ang labi mo. Gulat nitong naibuga ang inunguya nito sa mukha niya. Sir? Mariin siyang napapikit bago madahang pinunasan ang mukha niya. Tumayo ito at agad siyang inunahan ng magpunas. Nakakagulat ka naman kasi sir, sorry po. Gusto ko matikman ulit ang labi mo at mayakap ka na parang wala nang bukas. Sinulyapan niya si Karina. Nabasa ko sa libro ang katagang yun. Palusot niya rito. Tumayo siya ng madahan habang si Karina nakatunganga lang sa kanya. I lost my appetite. Wika pa niya bago lumakad palabas ng bahay. Pagpasok sa kotse, tsaka lang siya nakahinga ng maluwag. Nakalusot siya. Naitawid niya ang kahihiyan na sana ay gagawin niya. Napatulala na lang si Karina sa nangyari. Para naman kasing timang ang boss niya na bigla na lang magsasalita sa harapan niya na animoy umaamin ng nararamdaman nito. Kaya ko to, tiis lang. Tiis-tiis lang Karina. Baliw ang boss mo kaya bawal mahulog. Parang timang na kinakausap ni Karina ang sarili. Siguro'y gumaganti ito dahil sa nagawa niya nung lasing siya. Samantalang si Amir naman napasugod kay Miguel 10 oras ng gabi dahil kailangan niya ng mapagtatanungan sa nangyari sa kanya. There's something wrong with him. Ramdam niya iyon. Nararamdaman niya na may kakaiba sa nararamdaman niya sa tuwing titignan niya ang dalagang si Karina. Bro, baby time na namin ng asawa ko. Ano bang... Pinutol niya si Miguel sa mga sasabihin pa nito. I kiss her. O sino ba? Si Veronica ba o bagong babae na naman? Tanong ni Miguel na wala namang paki sa kanyang sinabi. Si Karina. Hinalikan ko siya nung lasing siya. I can't stop myself, Miguel. Basta na lang gusto ko siyang halikan. And now I'm stuck. Hindi ko maalis sa isipan ko ang dampi ng labi ko sa labi niya. I wanna kiss her every minute. Para ako nakulam. Paliwanag niya habang nagpapanik. Lasing ka ba? Sa mga sinabi niya, ito ang unang naitanong ng kanyang kaibigan. Lasing ka no? Nagdroga ka ba? Masama ang... Pinutol niya si Miguel sa mga kalukuhang sinasabi. I'm dead serious. Kanina bigla na lang kusang naglabas ng salita ang bibig ko na sobrang nakakahiya. But I survive. I handle it very well, then I left. Pinagsasabi mong loko ka. Tawagan ko nga si Julio. Hindi ko alam ang gagawin sa'yo eh. Kasasabi mo lang na she's not your type. Pakipot ka pa nun sa beach tapos pupuntahan mo ko ngayon at sasabihin you kiss your maid at hindi na siya mawala sa isipan mo. You're kidding me. I'm not Miguel. Kilala mo ko. Kilala na ninyo kong lahat. Kapag ganitong usapan hindi ko ugaling mag-share. Babae lang to bro. Pero para ako mababaliw kakaisip. Bakit ako... Pinutol na siya ni Miguel at hinila papasok sa bahay. I'm calling Julio. Stay there. Seryoso na si Miguel. Napabuntong hininga siya bago mariing napapikit. Isang oras lang ay dumating na si Julio, ang tatay nilang lahat. Paniguradong punong-puno ng sermon ng kaibigan niya. Make sure na may kwenta itong pag-uusapan natin dahil nagpaalam lang ako sa asawa ko. Tinuro siya ni Miguel. Mukhang may tama na ang isang to sa kasama niya sa bahay. Ayan, may panat-type pa, hindi naman pala makatitiis. Kapag kifi nga naman ang cravings, napakahirap paniwalaan. Naiiling na wika pa ni Miguel. Sinamaan niya ito ng tingin. Okay, sorry naman, nagsasabi lang ng totoo. Depensa pa nito sa sarili bago hinayaan na si Julio magsalita. Go ahead, Tatay Julio. Sermonan mo na ang taong to. Turo pa sa kanya ni Miguel bago na upo na. So, you love her? Wait, what? Love agad? Bro, sa tingin ko, pag nanasa lang ang nararamdaman ko. Pag nanasa pero hindi maalis sa isipan mo sa simpleng halik, lukuhin mo na sarili mo, wag lang kami. Dahil kami, dinanas na namin ang bagay na yan. Try to figure it out and accept it. Ligawan mo kung gusto mo naman pala.
Hindi ka na teenager o bata para i-guide pa namin. That's all, I'm done. Tumayo na ito. Napakunot ang noo ni Amir. That's it? Ano bang gusto mong gawin namin? Hindi naman pwedeng kami ang manligaw kay Karina. Ikaw ang mag-first move. Mas lalong hindi si Karina. Be a man. Torpe ka rin naman pala eh. I'm not. Inis niyang sagot. Then solve your own problem. At wag mong iasa sa iba o wag kang mandamay pa ng iba. Pati mga taong tulog na dinamay mo pa. Para lang magtanong na ikaw lang din naman na makakasagot. Lumabas na si Julio. Napabuntong hininga naman si Amir habang si Miguel nakatingin sa kanya. Problema nga yan. Pero hindi ka namin pwedeng pakailaman hanggat hindi mo inaamin sa sarili mo. Kumuha ito ng beer. Bigyan mo pa ng ilang araw ang sarili mo. Then try to figure it out. Ilabas mo ang nararamdaman mo. Just be honest, bro. Walang mangyayari kung pipigilan o itatago mo. Uminom na lamang siya at hindi na nagsalita pa. Umuwi siyang bandang alauna. Nadatnan pa niya si Karina na hindi pa natutulog. Inabutan niya itong nanonood ng TV. Nandyan ka na pala, sir. Sensya na, sir. Inabutan mo pa ako. Hindi pa kasi ako makatulog. Napakamot pa ito sa batok. Tumango na lamang siya bago tumabi sa dalaga. Same. Ayaw yata akong dalawin ng antok. Ilang minutong katahimikan ang bumalot sa kanila hanggang si Karina na ang bumasag. Sir, anong libro pala yung sinabi mo kanina? Parang gusto ko ring basahin. Hindi agad nakasagot si Amir. Palusot lang naman kasi niya iyon at wala talagang libro. Wala naman siyang hilig sa pagbabasa ng mabulaklak na mga salita. Nakalimutan ko na. Sayang naman sir. Mukha po kasing maganda. Nagandahan ito? Gawa-gawa lang naman yung salitang yun. Nasambit lang talaga niya bigla nung mga oras na iyon. Para kasing napaka-sweet po talaga kung may taong magsasabi sa'yo ng mga ganong salita. Nakakataba ng puso sir, no? Oo nga. Hilig mo ba ang mga ganong? Hindi na siya nito pinatapos. Sir, hinalikan mo ba ako nung gabing yun? Nanlaki ang mata ni Amir sa tanong nito. Naalala ba nito? Bakit biglaan naman? Hindi man lang siya nakapaghanda. Naalala mo na? Sinabi ni Hart, narinig daw niya yung usapan ninyo at agad niyang itinek sa akin. Napakadaldal pala talaga ng asawa ni Miguel. And may mga sinabi pa ba siya? Ngumiti si Karina. For sure, dagdag na lang ni Hart na sinabi mong hindi na ako mawala sa isipan mo, sir. Hindi ako naniniwala, sir, wag kang mag-alala. Kasi sir, tinutokso nila ako sa'yo. Wala siyang naging sagot, basta hinalikan na lang niya ang dalaga. I don't care kung katulong ka lang. Hindi ko na kaya, Karina. Sa tingin ko, minamahal na kita. Pag-amin ni Amir. Umamin na sa kanya si Amir. Hindi man niya inaasahan na magugustuhan pala siya nito sa kalagayan niya. Natutuwa pa rin ang puso ni Karina. Ibig sabihin, hindi ito tumitingin sa kung anong estado ng buhay kung meron siya. Mauna muna ako. Utal pang pagpapaalam nito habang namumula. Natawa naman siya. Mahihiya ka pa talaga matapos mong umamin, sir? Stop laughing. First time ko lang ang umamin. Hindi talaga ako ganito. Hindi rin ako naghahabol sa babae. Baka naman sir, nabibigla ka lang? Paninigurado niya pa sa binata. No, I'm not. Gusto talaga kita so from now on, liligawan na kita. Walang maaaring lumigaw na iba sa'yo, Karina. Napakunot ang noo niya. Ha? Sir, hindi pa naman kita boyfriend. Hindi pa nga ako pumapayag. Tila ba, pinagbagsakan ito ng langit at lupa dahil sa kanyang sinabi. Are you rejecting me, Karina? Tanong pa nito habang nakatitig sa kanya. No sir, pero dapat mag-effort ka kung totoong gusto mo talaga ako. Hindi ho ako easy to get kahit pakatulong lang ako. Hindi ko sinabing easy to get ka. Yun nga ang gagawin ko, mag-e-effort ako at liligawan ka. But first, I need to search that on Google. I don't have an idea how to. Pinutol niya na si Amir. Lakas kasi ng loob nitong umamin sa kanya. Wala naman pala itong alam sa panliligaw. Napailing-iling siya bago nagsalita. Pag-isipan mo munang mabuti, sir. Sa tingin ko kasi, hindi dapat ako ang magustuhan mo. Hindi mo pa ako lubos na kilala, sir. Mahinahong wika niya rito. Si Veronica, sa tingin ko, bagay po siya sa'yo.
Kahit na may attitude siya ay kita ko namang mahal na mahal ka niya. Payo niya pa kay Amir. Binubugaw mo ko sa iba habang ikaw ang gusto ko. That's not fair, Karina. Hindi ko gusto si Veronica, benefits lang. Hindi niya nagustuhan ang sagot ni Amir. Ibig bang sabihin, ganun din ang magiging role niya? Magbe-benefits lang din si Amir sa kanya kasi siya na ang bagong flavor of the month nito. Hindi na siya kumibo. Ngumiti lang siya bago iniwan na muna si Amir na napakunot ang noo sa kanya ng talikuran niya ito. Sayang, humahanga pa naman sana siya kay Amir. Ngunit sa salita nito, laruan lang talaga ang babae para rito. Kaya naman ayaw niyang mapabilang sa mga naging flavor of the month na to. Hindi siya kaladkaring babae. Kaya nga iniwan niya ang karangyaan dahil gusto niyang maging malaya. Ayaw niyang matali sa taong katawan lang naman at pera ang magiging habol sa kanya. At kahit na hot and attractive si Amir, i-reject niya ito kung magpapatuloy ito sa katuwiran nito. May nasabi ba siyang masama? Ito ang naitanong ni Amir sa kanyang sarili. Prente siyang nakaupo sa couch ngayon dahil kanina pa niya iniisip kung ano bang nakaka-offend sa kanyang nasabi. Napabuntong hininga siya bago nagdesisyong umalis na lang muna. Ayaw na sana niyang lapitan ng mga kaibigan niyang sermon lang naman ang ginagawa. Ngunit sa pagkakataong ito, sila lang ang makakapag-advise sa kanya. Nandito ka na naman. Don't tell me may problema ka na naman. Naiiling na tanong ni Miguel. Tumango siya bago sumagot. Yup, I need advice, Miguel. May natabi ka ba dyan? Pumasok ka na nga. Naiiling na wika nito bago nauna sa kanya sa sala. So tell me, what is your problem? Bumuntong hininga muna si Amir bago nagsalita. Na-offend ko yata si Karina. I don't know, I don't have any idea. Sinabi ko lang naman ang totoo na benefits lang ang dahilan ko kay Veronica. Ano bang gusto niyang marinig? Inambahan siya ni Miguel. Baliw ka pala eh. Malamang iisipin niyang ganun din ang gagawin mo sa kanya. No way. I would never do that to her. Siya nga lang ang babaeng nililigawan ko eh. At talagang pinagmamalaki mo kay Karina iyan. Bastard ka nga talaga, Amir. Hindi ka dapat nagbibito ng mga salitang hindi naman dapat. Ikaw ang nanunuyo. Mag-ingat ka sa mga sasabihin mo. Hanggat maaari, puro mabulaklak na salita ang sasabihin mo sa nililigawan mo. Hindi siya ang mag-a-adjust, kundi ikaw. Yun ba talaga ang dahilan? Mariin siyang napapikit. Isang oras pa ang lumipas ay nagpaalam na siya kay Miguel. Dumaan siya sa flower shop upang bilhan ng dalaga. Tinuruan na siya ni Miguel kung paano manuyo, kaya kampante siyang hindi siya nito babasti din. Pagdating sa bahay, inabutan niya itong naguhugas ng pinggan. Nilapag niya sa table ang bulaklak bago ito tinawag. Karina, patimpla nga ng kape. Palusot lamang niya para makuha ang atensyon ng dalaga na abala sa ginagawa nito. Napasulyap ito sa bulaklak na nasa lamesa. Para sa iyo nga pala, Karina. Pasensya ka na sa mga nasabi ko kanina. Hindi ko dapat sinabi iyon. Hindi ganun ang tingin ko sa iyo, Karina. Magtiwala ka sa akin. Mahinahong paliwanag niya sa dalaga. Sana nga, Amir. Sayang naman kasi ang paghanga ko sa iyo. Kung malalaman kong magiging parausan mo lang ako. Hindi kita pipilitin sa mga bagay na ayaw mo. Just give me a chance. Pakiusap niya na tinanguan naman ni Karina. Mabango at maganda ang bulaklak na napili mo, salamat. So, pwede ba kitang maaya mamayang mag-dinner sa labas? First date na ba agad? Natatawang tanong pa nito. Kapag natapos ko yung mga gawain ko, sasabihan kita kung anong oras. First date nila dapat kaaya-aya ang suot niya. Dapat mag-isip siya ng mga pick-up lines para kay Karina upang hindi maging boring ang date nila. Habang nasa silid ay nagre-research na siya sa Google. Inihahanda na niya ang sarili para sa una nilang date. Iba pala sa pakiramdam kapag ang date mo ay ang taong nagugustuhan mo. Ibang-iba kasi ang pakiramdam niya sa mga oras na ito. Lumipas ang oras, kapwa na sila nakagayak ni Karina. Pinagbuksan niya ito ng pinto bago siya pumasok sa sasakyan. Kailangan maging gentleman siya para dagdag points. Ngunit hindi pa sila nakakalayo nang mapansin ni Amir na may sumusunod sa kanila. Napansin na din ito ni Karina, ngunit nakiusap itong bilisan niya ang pagmamaneho upang maunahan ng mga ito.
Naguguluhan man, sinunod na lang niya. Ngunit sa huli, nahabol at naharang pa rin sila. Bumaba ang 3 malalaking lalaki sa itim na kotse. Lumabas din ang may edad na lalaki. Pasaway ka talagang bata ka. Kay Karina ito nakatingin. Gulat na gulat si Karina nang makita ang ama niyang bumaba sa itim na sasakyan kasama ang mga tauhan. Nandito yata ang ama upang kuhanin siya at pauwiin. Bakit ngayon pa? Kung kailang first date pa lang nila ni Amir. Di pa nga niya nasasabi kung sino talaga siya eh. Napakunot ang noo ni Amir bago sumulyap sa kanya. Sino ang mga taong iyan, Karina? Ano kasi? Hindi siya pinagsalita ng kanyang ama. Umuwi ka na, Karina. Ilang linggo ka pa naming hinahanap. Hindi ka namin tinitigilang hanapin. Sa beach pa lang pinamamanmanan na kita. Kaya alam ko kung nasaan ka. Bakit ka naging katulong? Galit na tanong ng kanyang ama. Para lang sa pagre-rebelde mo, pahihirapan at iiwan mo talaga ang karangyaan? Nagulat si Amir. Wait, tama ba ang naririnig ko? Mariin siyang napapikit bago siya tumango. Let's go, Karina. Kung hindi ka sasama, mapipilitan ako ipakaladkad ka sa mga tao kung makauwi ka lamang. Daddy naman. Daddy, ayos lang ang kalagayan ko kay Amir. Hindi naman ako nahihirapan eh. Ayokong sumunod sa lecheng tradisyon ninyo, Dad. Hindi ako magpapakasal sa lalaking ipapa-blind date nyo sa akin. Depensa ni Karina. Hindi magpakilala ka ng lalaking magiging asawa mo. Iyon lang ang paraan, Karina. Ikaw lang ang iniisip namin dahil hindi ka na bumabata at mas lalong hindi na kami bata para habang buhay kang mabantayan. Paliwanag ng kanyang ama. Sino ba kasing nagsabing kailangan niya ng bantay? She's not a baby anymore. She can handle herself. Kaya na niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Successful na ang business niyang hindi humihingi ng tulong sa kanyang magulang. Kaya paano nasasabi ng mga ito na kailangan niya ng bantay? Hey, hindi ka mahirap? Hindi ka talaga nagkakatulong? Gulat na tanong ni Amir. Bakit ka nagsinungaling? Hindi ko maipapaliwanag sa iyo ngayon, Amir. Pero isa lang ang masasabi ko. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ikaw lang ang may kakayahan na magligtas sa akin para hindi maikasal sa iba. Ikaw lang din naman ang gusto kong pakasalan. Hindi ibig sabihin na titigil ka na sa panliligaw, pero ituloy mo na lang yun kapag naging maayos na ang sitwasyon ko. Let's go, Karina. Hinila na siya ng kanyang ama. Bigyan ng pera ang lalaking yan para sa pagkupkup niya sa anak ko. Utos pa ng ama niya bago sila sumakay sa sasakyan. Dad naman! Who's that guy? Bakit parang close kayo? Tanong ng kanyang ama. Manliligaw ko. Diretsahan niyang sagot. Well, kung matapang siya para humarap, di maganda. Pero kung duwag ang lalaking yun at hindi kayang ipaglaban ang pag-ibig niya sa'yo, kami ang hahanap ng lalaking matapang, gwapo, mayaman at kaya kang panindigan. Napailing na lamang si Karina. Umaasa siyang kukuhanin siya ni Amir mula sa mga magulang. Iyon ay kung talagang totoo ang pag-ibig nito para sa kanya. Handa na siya basta si Amir ang lalaki makakasama niya habang buhay. Sana lang hindi siya nito biguin. Umaasa siya na hindi ito papayag na maikasal siya sa iba. I'm waiting, Amir. Bulong ni Karina habang nanggigilid ang mga luha dahil sa lungkot. Gulong-gulo si Amir. Hindi siya makapaniwala na hindi pala talaga galing sa hirap si Karina. Hindi talaga ito katulong. Wala siyang galit sa dalaga. Sadyang nagtatampo lang siya sa pagsisinungaling nito. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Karina. Sinabi nito ang address at sinabi rin nitong umaasa itong darating siya. Napahilamos si Amir bago nagdesisyong sumakay sa sasakyan upang sundan na nga ang mga ito. Hindi siya papayag na maikasal sa iba si Karina. Ngayon pa na mahal niya na ang dalaga? Ngayon pa ba siya mawawala? Ngayon pa ba siya aatras dahil lang sa nalaman niya? Mabilis niyang minaneho ang sasakyan. Sa isang magarang mansyon siya huminto. Napakalaki din ang gate nito at hindi siya makakapasok hanggat hindi niya kinakausap ang guard na siyang nagbabantay sa gate. Sir, pasensya na. Hanggang dyan na lang po kayo. Mahigpit po ang bilin sa amin na hindi kami maaaring magpapasok ng hindi binilin sa amin. Paliwanag ng guard na hindi pa man din siya nakakapagsalita. Amir, my name is Amir. And I'm here for my love, Karina. Matapang niyang wika.
Nagkatinginan ng dalawang guard bago binuksan ang gate. Hinihintay ka nila, sir. Wika ng isa bago binuksan ang gate. Lumakad na siya papasok. Hindi niya na pinasok ang kotse niya. Sa hindi kalayuan, natanaw niya ang ama ni Karina na nakaabang. Kinakabahan si Amir, ngunit kailangan niyang lakasan ang loob niya. Hindi niya makukuha si Karina kung magpapakita siyang kinakabahan siya. Sino ba naman kasing hindi kakabahan sa ama ni Karina na parang mafia ang style? Kulang na lang itutukan siya nito ng baril at bantaan na layuan ang anak nito. Magandang araw, sir. Formal niyang bati bago inabot ang kamay niya. Ngunit tinignan lang ito ng ama ni Karina. Sinuri siya nito. Walang maganda sa araw ko. Lalo na't nalaman ko kung sino ka sa buhay ng anak ko. Gusto na namin siyang mag-asawa. Ngunit nais pa rin naming masuri ang magiging asawa niya. Hindi namin ibibigay ang anak namin basta, lalo't hindi ka pa namin nakikilala. Ngayon, iho, ipakilala mo ang sarili mo at ano ang maipapangako mo sa amin bago namin hayaan si Karina na makasama mo. Prente itong umupo bago sumimsim ng kape, habang si Karina naman hindi makatingin ng diretso sa kanya. Paniguradong nahihiya ito sa inaasal ng kanyang magulang. Dad, bakit naman kailangan pang... Hindi na ito nakatapos sa sinasabi nang magsalita ang ama nito. Hindi ikaw ang tinatanong ko, Karina. Di kita tinuruang maging bastos kapag may nag-uusap. Itiko mo yung bibig mo at hayaan mong matapang mo manliligaw na magpakilala sa amin ng ina mo. Ngumiti si Amir sa mga ito. Sir, my name is Amir. Sa tingin ko, hindi ko dapat sabihin ito sa ganitong paraan. Ngunit dahil eto, sir, ang request mo, hindi ako magdadalawang isip na ipaliwanag sa iyo, sir, ang mga kakayahan ko. Sumulyap siya kay Karina bago muling ibinalik ang tingin sa ama nito. Isa po akong businessman. Tulad ni Karina, may sarili din ako negosyo. At maging ang negosyo ng pamilya ko, ako po ang nag-handle. Mahal ko si Karina at lahat ng nais niya ay handa kong ibigay. Magsusumikap po ako, sir, at pinapangako kong aalagaan ko ang anak ninyo. Hindi ko siya sasaktan. Ibibigay ko ang buhay na nararapat para sa kanya. Matapang na paliwanag ni Amir. Tandaan mo na hindi problema sa amin ang pera. Oras na nalaman kong sinaktan mo ang anak ko, hindi ako magdadalawang isip na balikan ka. Ngayon, handa ka bang pakasalan ng anak ko? Yan ang gusto kong marinig mula sa iyo. Hindi ko kailangan ng ligaw-ligaw. Pang teenager lang yan para sa akin. Nais kong kasalang ialok mo sa anak ko. Wala sa tagal ng basihan kung talagang nagmamahalan kayong dalawa. Daddy naman para namang binabantaan mo si Amir. Pakakasalan niya ako kapag gusto niya. Hindi kong inutos mo lang. At saka nagsisimula pa lang po kami, Daddy. Sabat ni Karina. Bakit, ano bang tingin mo kapag mag-asawa na kayo? Happy ending na ba? Mali ka, Karina. Doon pa lang talaga magsisimula kung gaano ba talaga kalawak o kalalim ang pagmamahalan nyo sa isa't isa. May annulment sa atin. Pwede kayong mag-file kapag hindi nag-work. Mariin itong napapikit. Sir, pakakasalan ko po si Karina. Gusto ko po talaga siyang pakasalan. Sagot naman ni Amir. Sigurado ka ba? Paninigurado ng ama ni Karina. Walang bawian, Amir. Dahil iba akong kausap. Kapag binitiwan na gusto, hindi na mababawi pa. Ano po bang dahilan para hindi ko pakasalan ng mahal ko? Kung mismong magulang na niya nagbibigay ng permiso sa amin. Bakit ka pumayag? Alam kong ayaw mo mawala ako pero bakit? Paniguradong napilitan ka lang na sabihing pakakasalan mo ko. Binasag ni Karina ang katahimikan na namayani sa kanila. Iniwan na muna sila ng ama niya matapos nitong kausapin si Amir. Tingin mo napilitan ako? Mahal kita, Karina. Bakit? Hindi ba pwedeng ligawan kahit mag-asawa na tayo? Pabor na pabor nga ang gusto ng daddy mo kasi hindi ka na maagaw ng iba sa akin. Dala mo na ang apelyido ko. Hindi na ako makapaghintay na maging misis kita. Totoo ba? Baka naman binubola mo lang ako. Niyakap siya ni Amir. Mahal kita. Bulong nito habang ang noo nito nakadikit sa noo niya at nakatitig sa kanya. Hindi ako nagsisisi na nahulog ako sa iyo, Karina. Totoo nga na kapag ang pag-ibig na ang kumatok, wala ka na magagawa kundi ang pagbuksan nito. I can't imagine myself without you. Paniguradong magiging pariwara ang buhay ko kapag nawala ka.
Tinanggap ko na't handa naman akong kainin lahat ng sinabi ko. Mahal din kita, sibuyas ko. Natatawang sagot niya bago ito hinagkan. Sibuyas? Natatawa nitong tanong. Oo, ang cute kasi. Gusto kong iyon ang tawag ko sa'yo. My one and only sibuyas. Pinalitan ko na yung love. Masyadong kilala na ang word na yun eh. Paliwanag pa niya habang tumatawa. Imbis na mainis ito, tila ba gusto pa ni Amir ang kanyang sinabi. Since wala naman ng problema sa relasyon nila sa magulang ni Karina, naging kampante na silang dalawa. Hindi nila minamadali ang kasal, pero pinag-uusapan na ang mga kailangang maayos. Ngunit habang nagpe-prepare, ay back to normal na ulit si Karina, habang si Amir naman ay ganun din. Madalas pa rin naman silang magkita at mag-date kada day off nilang dalawa. Naipakilala na rin siya nito sa mga magulang ni Amir. At naipaalam na nila sa mga kaibigan ni Amir na mauuwi na nga sila sa kasal. Nagulat nga din maging ang mga kumari niyang sila Miriam, Heart at Tamari dahil pinagbigyan daw talaga ang mga hiling nito na maging sila na lang ni Amir. Ma'am, welcome back po. Matagal ka pong nag-vacation, ma'am. Sana po nag-enjoy ka sa pahinga mo. Ito ang bungad ng kanyang sekretarya. Oo nga pala, since hindi naman pwedeng sabihin ang naging problema niya. Kaya siya nawala ay pinalabas na lamang ng mga magulang niya na nag-vacation lang siya sa abroad. Ngunit wala namang naging problema sa business niya since may pinagkakatiwalaan siya. Tambak na ba ang report sa table ko? Natatawang tanong niya. Yes ma'am, daily updated po ako at may mga reports po na pumapasok. How about our models? May isang tao talaga siyang nais balikan pagkapasok pa lang niya. Hinding-hindi niya maaaring makalimutan ang mapangmatang si Veronica. Ma'am, ready na po ang billboard ni Ma'am Veronica. She's our new endorser, ma'am. Really? Cancel the billboard. Ipatawag mo din siya. Kailangan ko siyang makausap right now. Utos niya sa kanyang sekretarya. Nagtataka man, sinunod naman siya nito. Tinawagan na muna niya si Amir upang ipaalam na magpapakilala na din siya kay Veronica. Isang oras lang nang mag-update na ang sekretarya niya na pumayag na si Veronica at nasa harapan na ito ng kanyang building. Inutusan niyang paakyatin na ang dalaga upang magkita na sila dahil hindi na rin naman siya makapaghintay na makita ang magiging reaksyon ng babae. Good day, ma'am. Natigilan ito nang siya ay makita. What are you doing here? Singhal nito. Sekretary? Inis na baling nito sa kanyang sekretarya. Bakit nandito yung hampas lupang babae na to? Hindi ako pumunta dito para makipaglokohan ha. My time is gold. Ipapaalam ko to sa boss mo. Galit na singhal din ito sa kanyang sekretarya. Natawa si Karina. I heard, ayos na daw yung billboard mo. Well, as you see, nandito ko not as a maid, pero bilang owner ng KNV na ini-endorse mo. Kapal ng mukha mo, no? For sure nilandi mo yung may-ari na to. After mong landiin si Amir, dito ka naman maghahasik ng kakatihan mo. Bang klase ka talagang buwisit ka? Sinampal niya si Veronica. Ayan, para naman magising ka sa kahibangan mo. Wala akong nilandi dahil wala naman kayong relasyon. Bukod sa nakakagulat na nalaman mo today, gusto ko din palang ipaalam sa'yo na ikakasal na kami ni Amir. Gusto mong umattend? Sorry ha, ayaw kasi ni Amir eh. Now, seryoso niya itong tinitigan. Hindi na ikaw ang model ng KNV at ang owner na hinahanap mo ay nasa harapan mo na Veronica. Believe it or not, this is the truth. Sayang, napakaganda mo pa naman sana. Pero kasi ibang-iba yung ugali mo sa mukha mo. Halos mamula sa galit si Veronica. Hindi pa nga pala ako nakakapagpakilala. Natawa si Karina. My name is Karina Veneracion. Inilahad niya ang kanyang kamay. The owner of KNV Jewelry. Nice to meet you again, Veronica. Isang makahulugang ngiti ang ibinigay niya rito. Ngunit sa kahihiyan ay agad itong lumabas sa kanyang opisina. Sumenyas na lang siya sa sekretarya niya na siguraduhing nakalabas na ito. Taon nang lumipas, talaga namang wala pa ring nagbago sa pagmamahala nila ni Karina at mas lalo pa itong lumalim sa pagtagal ng panahon. Biniyayaan na rin sila ng triplets na ngayon ay 3 taon na. Sa ngayon ay wala pa silang balak sundan ng triplets dahil alam ni Amir na hirap si Karina. Identical naman ang kanilang triplets at malulusog ang mga ito.
3 lalaki ang iniregalo sa kanila ng Diyos. Napakasaya ng kanilang pamilya. Talaga namang wala nang mahihiling pa si Amir. Dad, bakit ang lalim ng iniisip mo? Napunta kay Yuan ng paningin niya nang magtanong ito. Wala lang anak. May mga binabalikan lang akong good memories. Sagot niya bago napasulyap sa libro na hawak nito. Ang hawak nitong libro ay naglalaman ng mga numbers. Mahilig kasi si Yuan sa computation, kahit na ang bata pa nito para mag-focus sa ganitong bagay. Habang si Yael at Yon ay busy sa pag-chess, iniwan na muna niya si Yuan at pinuntahan ng asawang si Karina na abala naman sa paggagawa ng kanilang merienda. Niyakap niya ito mula sa likod. Pangit ka banding ng mga anak mo, pang matalino mga ginagawa. Napabuntong hininga pa siya. Natawa naman si Karina. Bakit nahihirapan ka bang kausapin sila, sibuyas ko? Kahit na nagkakaedad na sila, kinikilig pa rin talaga si Amir sa tinatawag sa kanya ni Karina. Mahal kita. Bulong niya habang nakayakap pa rin. Hinding-hindi siya magsisisi na ipinaglaban niya si Karina. Kahit na madalas ay nasusungitan siya nito, in the end of the day, nagiging maayos pa rin talaga sila at hindi natutulog na may tampuhan o may samaan ng loob sa isa't isa. Pasensya ka na. Bigla na lamang siyang hinarap ni Karina. Itinigil nito ang ginagawa at tila ba nanggigilid ang luha nito. Hey, bakit? Wala kang ginagawang masama. Hinaplos niya ang mukha nito. Napaiwas ito ng tingin. Kasi naman, hindi na kita nabibigyan ng atensyon dahil sa sobrang busy ko sa mga anak natin. Tapos sa pag-aasikaso pa sa bahay, isa pa ang pag-handle ko sa KNV. Minsan nagigilty na talaga ako. Hey, hinagkan niya sa noo si Karina. Hindi ka dapat nag-iisip ng ganyan. Nauunawaan ko naman eh. At saka naaasikaso mo naman kami ah. Kahit na busy ka, napakabuting asawa mo pa rin. At saka ina sa amin. Muli niyang niyakap ang kanyang asawa upang pagaanin ang loob nito. Salamat sa pag-intindi mo sa akin, sibuyas ko. Basta, ako lang paborito mong sibuyas ah. Masasaktan ako kapag may iba ka ng sibuyas. Wika pa niya na ikinangiti nito. Tandaan mo na ikaw pa rin palagi ang pipiliin ko. Ikaw lang, Karina. Dinikit ni Amir ang noo niya sa kanyang asawa. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Dagdag pa niya bago ito hinagkan. Ilalaban ni Amir ng patayan ng pamilya niya, lalo na ang asawa niyang si Karina. Walang sino man ang maaaring kumanti sa kanyang pamilya. Walang maaaring sumira sa kanila dahil hindi rin naman siya papayag. Wala siyang hinihiling dahil makita lang niyang masaya ang asawa at mga anak niya. Labis-labis na ang kanyang kasiyahan.